Nais mo bang alamin ang wastong gawain at pagkilos sa tahanan at paaralan sa panahon ng kalamidad? Panoorin ang bidyong ito upang malaman mo. Keep on watching to learn something. This is your teacher She, and welcome back to my channel. Before you proceed, please don't forget to hit the subscribe button, okay? Halina mga bata, ating suriin ang ating aralin. Nakararanas ng iba't ibang kalamidad gaya ng lindol, baha, sunog, bagyo, at pagsabog ng bulkan ang isang komunidad. Malaki ang nagiging epekto nito sa tao, hayop, anyong tubig at anyong lupa. Ano-ano ang mga dapat gawin o wastong kilos sa panahon ng kalamidad? Para sa tahanan, dapat suriin kung may kailangang ayusin o kumpunihin sa bubong o anumang parte ng bahay at mga linya ng kuryente na dapat ayusin. Dapat maghanda ng emergency kit na may lamang gamot, flashlight, damit, kandila, tubig at ready-to-eat na pagkain na maaaring dalhin sa paglikas. Dapat manood ng balita sa telebisyon o makinig sa radyo tungkol sa paparating na kalamidad. Maaaring putulin ang mga sanga ng puno na malapit sa bahay o poste ng kuryente. Dapat linisin ang mga kanal at estero sa bahay at komunidad. At panghuli, maging laging handa o alerto sa anumang kalamidad. Narito naman ang mga dapat gawin o wastong kilos sa panahon ng kalamidad sa paaralan. Dapat makiisa sa mga drill na itinuturo sa paaralan. Dapat itapon ang mga basura sa wastong lagayan. Dapat makinig sa anunsyo ng guro tungkol sa paparating na kalamidad. Dapat makiisa sa mga programang may kaugnayan sa paghahanda sa panahon ng kalamidad. Dapat alamin ang mga emergency o hotline numbers na maaaring tawagan. At panghuli, sumunod sa babala at panawagan ng School Disaster Risk Reduction Management. At ngayon mga bata, pagyamanin natin ang inyong natutuhan. Iguhit ang masayang mukha kung kaya mong gawin bilang paghahanda sa panahon ng kalamidad at malungkot kung hindi mo kayang gawin. I-comment ang inyong sagot. Number 1. Magkumpuni ng mga sirang linya ng kuryente. Number 2. Maglinis ng bakuran. Number 3. Magtanim ng gulay sa paaralan at komunidad. Number 4. Gumawa ng kulungan ng mga alagang hayop. At number 5, ibaon sa lupa ang mga nabubulok na basura upang maging pataba. Maaaring i-post ang video upang ikaw ay makasagot. Narito ang mga tamang kasagutan. Nakakuha ka ba ng perfect score? Magaling!
Thanks for learning with me. Subscribe to my channel for more educational videos. God bless us all. Bye!